Hi guys, na-miss ko to ang mag-vlog. Hindi nga ako nakapag-vlog nitong mga nakaraang araw kasi nga may mga pangyayari na di natin inaasahan. So, hindi talaga ako nakapag-focus sa pag-vlog. Syempre, mas inuna natin yung mga bagay na importante. So, now, medyo okay. Kaya, umpisa na uli nating mag-vlog. So, for today's video, ay gagawa tayo ng atsarang papaya. So, ang katulong ko dito ay yung nanay at tatay ko. Syempre, yung kapatid kong bunso. Syempre, yung una natin ginawa dyan kumuha ng papaya yung tatay ko and nanay ko dun sa papayahan namin na tanim talaga. So, hindi ko na yan na-vlog. Pero, may taniman kami ng papaya. Hindi naman madami. So, may ilang puno lang dun na papaya. And then, kaysa masayang, so, ang ginawa namin atsara. And madali din naman to. So, ginawa din nila kasi marunong naman talaga silang mag-atsaran. So, eto na. Pagkukuha nga ng papaya, binalatan na yan. Binalatan na ng nanay ko lahat ng papayang nakuha namin sa puno. Pagkatapos ng balatan ay hinugasan na yan ng mabuti. Isa-isa. Pagkatapos balatan ay syempre kinadkad na ng nanay at tatay ko. So yan, ganyang magkadkad ng papaya. And syempre, kakailanganin din natin dyan yung sako-sako ng bigas. Hahatiin natin yun sa gitna and then lalabahan. Pag nalabahan na natin, ilalagay natin dyan yung kinadkad natin na papaya. Yan, ganyan. Konti-konti lang and hiwala-hiwalay. Pagkatapos lagay na ganyan, yan katulad ng ginagawa ng tatay ko. Yung tatay ko yung naglalagay ng ganyan. O, diba? Kailangan hindi makakapal yung yung inilalagay nyo na papaya na kinadkad. So, pagkatapos nyan, itutupi yan ng ganyan, yung manipis lang. Hanggang sa dumating sa dulo yung pagtutupi ng sako. Then, sa kanila, lalagyan ng dalawang kahoy dun sa may dulo ng sako and paikutin niya ng paikutin gaya niyan hanggang sa yung katas ng papaya ay tumulo at saka maubos yung katas syempre. Ang ginagawa dyan ng lola ko dati, kapag mainit yung araw, binibilad niya ng siguro mga isang araw, basta wag siyang yung sobrang dry naman, basta parang naiiga lang yung papaya. Ganun yung ginagawa ng lola ko. And then pagkatapos niyan, saka na nila alisin yung papaya na nasa loob. So, aalisin na yung pagkabilot ng sako. Pasensya na kayo sa mga words ko kasi Batanggenya ako. So, ganun yung mga salita-salita kung di nyo alam. And then, yan, unti-unti nilang inaalis. So, ganyan lang. Yan. O, diba? And then, pagkatapos, alisin lahat ng katas ng papaya. Ayan na. So, nagluto na ang nanay ko ng ilalagay nating pampalasa dun sa ating atsara. So, ang nilagay niya dyan ay kalahating litrong tubig and kalahating litro na suka. And then, asukal, kalahating kilo. Tapos, yung luyang dilaw, yan yun yung nakikita nyo yung nakabalot siya sa damit or kahit anong tela para kasi ang kailangan lang naman dyan kasi yung kulay. So, yan. Pakukulayin lang yan ng nanay ko. Katapos, syempre, patilasan ng luyang dilaw. Ayan. Tapos, pagka yan ay malapot-lapot na, saka hahanguin. And then yan. Yung ginagamit ditong suka ay yung sukang tanawan. Yun, maasim yun talaga. Kaysa dun sa mga nabibili sa tindahan. Pero syempre, depende pa rin yun sa inyo kung ano yung available na suka sa inyo. Kung yung iba, iwan ko kung anong ginagamit nilang suka. Pero mas the best talaga dito yung suka na yung tinataka lang. Mas masarap, mas masarap siya at saka mas maasim. Nilagay na rin ng nanay ko yung hiniwang luya at bawang dyan sa may papaya. At ito na nga ang nilutong syrup ng nanay ko para sa atsara. Yung niluto ng nanay ko, palalamigin pa yan. So, pag napalamig na yan, saka ilalagay dito sa ating papaya. So, yan, ganyan na. And then, lalagay na ng nanay ko yung sabaw na yan. So, ganito magiging itsura niya.
O, diba? May sabaw-sabaw pa siya. Ayan. So, ang atsara tumatagal daw. Habang tumatagal daw yan, lalong sumasarap. Parang adobo lang, diba? Sarap kumain lalo na kung ang ulam natin ay yung mga prito, ganyan. Or mga minudo, lalo na sa mga handaan, diba? Masarap yung may mga appetizer. Yan. So, that's it, guys. So, sana nagustuhan nyo ang video ko. Thank you, guys, and thank you for watching.